Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, habang maghinihintay tayo ng mga kapatid na mababagal, dito muna tayo sa tabi-tabi at gumawa tayo ng content. Ayun, so for today's video, gusto ko lang, alam niyo na, content creator tayo, so content everywhere. Walang kukontra. So, ayun. Ano ba yung sasabihin ko? So, yun na nga. Ayun, at happy birthday pala sa apo ko at saka pamangkin ko. Ayun, so, dun sa live ni Krishna, yun na lang muna yung gagawin ko ng reaction kasi mahirap yung signal dito sa kasalukuyan. Ako ay nandito sa labas ng Conrad Hotel at dito ko imimit ang aking mga pamangkin. Ayun, kung nakikita nyo, ayan, nandyan ako sa alam mo, para tayong squatter dito. Ayan, wala talaga tayong magagawa at nandito tayo sa tabi-tabi. Ayan, so ayan na nga guys, sa latest na naririnig nyo ba ako? Kung hindi nyo ako naririnig, itigil na natin to. So naririnig nyo ako, diba? So sa latest na live ni Krishna, kung mapapansin nyo guys, dati pa shout out lang siya sa kanyang mga live. Alam mo yun, babasahin ang comment. Pero ngayon, unti-unti na siyang naglalabas pa isa-isa, sinasagot ang mga basher. Basher! Diba? Yun talaga yung dapat. Sabi ko nga sa inyo, wala pang isang taon ang Krishna na nagbablog. So definitely, nandyan pa siya sa stage nang nag-a-adjust pa siya sa kanyang audience. Pero nevertheless, mapupunta rin yun siya sa magagamay niya ang mga bagay-bagay. Diba? So kung papansin niyo guys, pansin niyo ba na nangangalay na ako dito sa kaka? So kung mapapansin niyo sa kanyang latest live, medyo nag-o-open up na siya. Nag-o-open up na siya sa mga bagay-bagay na mga walang kabagay-bagay. So in short, pinapansin na niya yung mga basher na wala namang katuturan. Guys, dito ang yan ang view ko guys, yan ang view ko. Dito po tayo sa Conrad Hotel. So, alam nyo, itong mga nanghuhusga, katulad ng yung sinabi nga na kay Pugong I can say what you know. Ano ba yun? Diba? So tama siya. Yes, forever siyang grateful na nakita siya ni Sir Paul. Pero sabi nga niya, of course, or nasabi ko na to sa mga previous kong vlog, na mabilis siyang umuo kasi ang offer is trabaho. Diba? Ang offer, magkasambahay kasi dati siyang kasambahay, siswelduhan, ganun. So, yun ang nakainggad niyo sa kanya. Of course, trabaho yun eh. Diba? Kasi extra lang siya doon sa pag-uuling, hahanap ulit siya ng racket or maang-applyan,
dumating yung pagkakataon itong offer na maging kasambahay. So, grinab niya yun. Oo. So, sa mga paulit-ulit dyan, huwag niyo talagang umabot sa limitasyon na mapupuno siya para hindi nyo marinig yung hindi mga kaaya-aya na maririnig sa kanya. Oo, diba? Kasi narinig nyo ang isang panig, hindi nyo narinig ang kanyang panig. Oo. Pero, wag na natin hilingin yun. Oo, para, kasi nakamove on na tayo, diba? So, maghinay-hinay kayo. Oo. Maghinay-hinay kayo sa panghuhusga, maghinay-hinay kayo sa kung ano-ano paulit-ulit kayo na para kayong mga sirang DVD. O, hindi na plaka, DVD na. Mga sirang DVD na paulit-ulit kayo na ganito, ganyan, ganun, ganing, ganern. Oo. Diba? Tantanan nyo yan, tigilan nyo yan para hindi rin kayo, alam nyo yun, makarinig ng hindi maganda. So, pangalawa, ano po ba ang masama sa pagkakaroon ng tattoo? Ako, wala akong tattoo kasi takot ako. Yung mga nagpapatato, mayroon yan kailangang tapang. Oo. Mayroon kailangang tapang yan. Ako, takot ako. Sabi ko nga sa inyo, nung time na hiniwa-hiwa ng anak ko yung kanyang tiyan dahil na-depress, masasabi kong napakatapang ng anak ko na sabihin wala siyang nararamdamang sakit nung mga panahon na ginagawa niya. Yung pagpapatato ni Krishna or sa parami niyang tato, alam niyo, hindi nyo kasi, kung kayo kasi yung nasa kalagayan ni Krishna, kung kayo yung dumadaan sa mga struggles in life na wala kayong makausap na kahit sino at ang paraan para maibsan ang inyong problema, ang inyong pagka-stress, iba't ibang style para malampasan mo yung stress na iyong nararamdaman. Si Krishna, dito niya dinadaan sa pagpapatato ang mga pain, ang mga problema na kanyang pinapasan, 'di ba? Sa loob ng kanyang 22 years of existence. English, dalawa na lang English ko. 'Di ba? So, yung alam nyo ba yun, yung nasasaktan kayo, sana ma-explain ko ng maayos, yung pasan nyo yung problema, yung stress, yung hinagpis na wala kayong mabugahan ng inyong sama ng loob. Alam nyo ba na once na ginagawa niya yung pagpapatato, nare-relieve ang kanyang nararamdaman, problema, stress sa pamamagitan ng pagtusok sa kanya ng karayo. Doon siya nare-relieve, nakakahinga ng maluwag, na hindi naman sa sinasaktan. Masakit kasi ang pagpapatato, guys. It's not very easy sa mga taong katulad kong duwag. Duwag lang sa karayong, huwag kayong pero lalaban to ng tagaan. Karayong takot ako. Tagaan, hindi ako takot. Oo, habulan ng taga, hindi ako takot. At hindi ako tatakbo. Oo. So, balik tayo. Doon niya na re-relieve ang kanyang mga pasanin sa buhay. 'Di ba? At it's an art.
Mr. Paul nga, ang daming tato sa binti, sa braso, ang daming tato, di ba? So, it's an art, di ba? Huwag niyong husgahan yung tao na may tato. Nakikita niyo ba yung babae, si Madam, ano yun, charity vlogger yun, na punong-puno ng tato hanggang mukha niya? Yung tumutulong kay baby Malen ba yun? Malen? Baby Malen? Yung batang tinubuan ng bukol sa bibig. Mula binti ito lang ang nakalabas sa kanya. Punong-puno siya ng tato. Pero ang dami niyang natutulungan. Diba? Kayo, huwag kayong masyadong perfect. Diba? Huwag kayong masyadong perfect. Meron dyan nga, walang mga tato. Ang linis ng katawan. Diba? Ang linis ng katawan. Pero mga suga pa naman. Mga pusakal ang ugali. Diba? So, wag niyong husgahan. Ibigay niyo sa kanya yung laya sa kanyang pagpapatato. Wag niyo siyang husgahan kasi hindi niyo kailangan husgahan ang isang tao ng dahil lang sa tato. Doon siya masaya, doon naiibsan yung kanyang mga problema, nararamdaman niya, at ibigay natin yung sinasabi niyang regalo sa kanyang sarili. Okay? Let's be kind to one another. Hindi natin yan kailangan husgahan si Krishna sa kanyang pagpapatato. Lalong-lalo na kung napakaganda ng tato. Oo. Diba? At hindi naman kayo yung tinupusok ng karayom, hindi kayo ang nagbabayad. So, lumayas kayo sa buhay niya, yung mga ayaw ng mga tato. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Sana nagkakaintindihan tayo. Tigilan niyo siya. Diba? Tigilan niyo siya. Hayaan niyo siya maging masaya sa buhay na pinili niya. Sa pagpapatato, hindi naman yun kalabisan sa kanyang pagkatao. Sabi nga na may tato lang siya. Ang ugali niya hindi nababago yun. Diba? Wala kang ang tato. Abnormal naman yung pag-uugali mo. Diba? Mapanghusga ka. Diba? Oh. So, yun. Thank you everyone. Yun lang po. Sana maging happy lang tayo guys. Birthday na, ibigay natin yung kanyang wish. Diba?